Breaking news, ayon sa Iran ay handa na silang mag-compromise para lamang magkausap ang United States of America at ang kanilang panig. Ayon sa ulat, ito ay upang makamit na ang nuclear deal ng Amerika at Iran. Handa na kaya ang Iran na ibigay ang tatlong bagay na hinihingi ni President Donald Trump? At kung ito ay mabigay ng Iran ay iaatras na ng United States of America ang kanilang mga puwersa na malapit sa bansang Iran. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe at dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay February 16, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong update sa tensyon sa pagitan ng United States of America at Iran. Bukas, February 17, nakatakda na ang United States of America at Iran ay mag-uusap sa Geneva matapos ang kanilang unang pag-uusap na isinagawa doon sa Oman, na kung saan mga kaibigan wala sa mga tatlong bagay na hinihingi ni US President Donald Trump ang ibinigay ng Iran. At bukas sa kanilang gagawing pag-uusap ay dadalo ang isa sa mga mediators na mula sa Oman at maging ang dalawang bansa na kasalukuyang pang nagkakaroon ng giyera. Ito mga kaibigan, ang Ukraine at ang Russia. Ang dalawang bansang ito ay magiging mediator din sa pamamagitan ng pag-uusap ng Amerika at ng Iran. Pero hindi yan ang malaking isyu dahil nauna na ngang ipinahayag na talagang magkakaroon sila ng pangalawang pag-uusap. Ang talagang isyu ngayon mga kaibigan ay ang mga pahayag ng Iran. Sinabi kasi ng Iran mga kaibigan na handa na silang mag-compromise. Ano naman ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan kaya ito mga kaibigan na ang tatlong bagay na hinihingi ni US President Donald Trump ay ibibigay na ng pamahalaan ng Iran. Ang una kasing bagay mga kaibigan ay ihinto na ng Iran ang kanilang uranium enrichment at ang paglilimita ng kanilang produksyon ng ballistic missiles at ang total na paghinto at pagpondo ng Iran sa mga militanteng grupo sa Middle East gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthis. At gaya ng ating sinasabi, bawal dito ang gawa-gawa lamang o kwento-kwento lamang para magka-content ang usapang banal. Narito ang ating pruweba. Ibinalita ito ng BBC. Nasa sa inyo na kung paano ninyo paniniwalaan. Meron kasing mga nagsasabi, ang BBC ay kontra Iran, ang BBC ay pro-Israel o Iranian. Ano pa man mga kaibigan, ang aking punto, may pruweba tayo sa ating sinasabi. Ayon sa headline ng BBC, Iran, ayan maliwanag mga kaibigan, Iran ready to discuss compromises, napakarami nito, plural, to reach nuclear deal. At ang may sabi nito mga kaibigan ay mismong opisyal ng Iran. Ngayon, tinuldukan naman ng United States of America ang mga bali-balita na kumakalat na kung saan Amerika raw ang naghahabol upang magkausap sila ng Iran. Hindi raw yan totoo sapagkat ayon sa US official na ang talagang naghahabol na magkausap sila ng Amerika ay ang Iran. Dahil sa ngayon mga kaibigan ay napapalibutan ng puwersa ng Amerika ang Iran. Marahil may katotohanan ang sinasabi ng Iran. Talagang maghahabol ang Iran sa United States of America sapagkat noon pang unang termino ni US President Donald Trump ay nababalot na ng katakot-takot na mga sanctions ang Iran at nadagdagan pa ito
sa pagtungtong muli ni President Donald Trump. Kaya medyo may katotohanan itong sinasabi ng United States of America na ang talagang naghahabol na magkausap sila ay ang Iran. Tanong mga kaibigan, meron bang punto ang United States of America at Israel na maghabol sa Iran upang makipag-deal? Eto mga kaibigan ha, may niliwanag ang Iran. Sinabi ng Iran na papayag sila na i-compromise ang ilang mga bagay para sa nuclear deal, pero ang kanilang demand sa Amerika mga kaibigan ay tanggalin ng United States of America ang mga sanctions na ipinataw sa kanilang bansa. Nako, sa tingin ninyo mga kaibigan, mabibigyan kaya ito ng katuparan? Gayong hanggang ngayon ay talagang pinahigpit ng United States of America ang sanctions sa Iran mula pa noong 2016 hanggang ngayon, at ayon sa mga ulat, di umano dadagdagan pa ito ng Amerika kung ang Iran ay magmamatigas. Ayaw kasi ng United States of America at ng Israel na ang Iran ay magpatuloy sa kanilang nuclear weapon project. Nako mga kaibigan, kapwa ang dalawang bansang ito may mga demand sa bawat isa. Sino kaya ang bibigay dito? Marami ang mga nagsasabi, mahirap na ibigay ito ng United States of America. Ang patunay dyan mga kaibigan, ang sinabi ng US Secretary of State na si Marco Rubio nito lamang Sabado. Isiniwalat niya ang nais ni President Donald Trump. Ayon kay President Donald Trump, gusto niya na magkasundo sila ng Iran. But it was very hard to do one with Iran. Pinapalabas ni US President Donald Trump mga kaibigan na mahirap daw kausapin ang Iran. Isang patunay riyan, yung una nilang pag-uusap, wala ngang napala itong si President Donald Trump. At nagsalita mga kaibigan ang Iran's Deputy Foreign Minister na si Majid Rabanchi. Sinabi nito na kung talagang sincero ang United States of America na magkaroon sila ng deal, ay gusto rin nilang mangyari ito. Pero mga kaibigan, ang malaking problema kasi ganito. May demand ang Amerika, ayaw ibigay ng Iran. May demand naman ng Iran, matagal ng panahon na ito nga ay tungkol sa sanctions, ayaw rin ibigay ng United States of America. Kaya paano mangyayari ang sinasabi nila na kapwa sila sincero na magkaroon sila ng deal? Kaya mga kaibigan, abangan na lang natin bukas kung ano ang magiging resulta ng pag-uusap ng Amerika at ng Iran, at ipapangako ng usapang banal na ang bagay na yan ay isa sa ating mga tututukan. Kaya kung interesado ka sa ganitong mga usapin o baka naman bago ka lang sa channel na ito, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito upang manatili kang updated. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!